Sa isinagawang matagumpay na National Peaceful Rally ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas, napakarami mga espekulasyon ang mga naglabasan, sari-sari mga komento, lalong-lalo na sa mass media na talaga namang napakaraming nanonood ngayon. Ano na nga ba ang nangyari sa bansang Pilipinas? Naging matagumpay ba ang isinagawang rally ng INC na hindi na matuloy ang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte? Magkakaisa na ba ng layunin dito sa bansang Pilipinas? Ngayong natapos na ang National Peaceful Rally ng Iglesia ni Cristo, ito na kaya ang maging susi para magkaisa ang mga opisyal sa ating gobyerno tungo sa ikagaganda ng ating bansang Pilipinas? Bago po natin ipagpatuloy, mag-like, subscribe naman po kayo at pindutin ang notification dyan sa baba. Yun po kasing impeachment sa ating pangalawang Pangulo ng Pilipinas, Sara Duterte. Kung talaga naiimbestiga ng maayos, sana yung kaso na yan idulog nila sa ombudsman. Dahil pag ikaw tao ng gobyerno at ikaw nagkasala at may nilabag kang batas, doon tayo sa ombudsman. Dahil doon talaga ang napakaraming mga abogado na dapat mang-imbestiga niyan. Dahil kung dito tayo sa Kongreso, hindi naman mga attorney yan Sa kayong nag-iimbestiga sa iyo, kalaban mo sa politika, anong mangyayari? Walang mangyayari mga kabusing. Wala talaga mangyayari. Pero ngayon, ano na bang nangyari sa Kongreso? Pakinggan na natin. Hindi raw nakikita ng ilang leaders sa House of Representatives na matatalakay pa ang impeachment complaints laban kay VP Sara. Sabi ni Representative Benny Abante, dapat tutukan muna ng Quad Committee ang investigasyon sa mga irregularidad at pogo issues. Ang sabi sa balita sa Kongreso, hindi na daw nakikita na tatalakayin pa yung impeachment kay VP Sara. Dahil yung impeachment kay Sara nakatatlo na, hinihintay yung pang-apat, pero wala na raw nakikita na tatalakayin pa sa Kongreso tungkol dun sa impeachment. Ang sabi naman ni Abante, irregularidad, yung pugo. Punta pa sa pugo, parang tapos na yung balita ng pugo Bigla nang naiba yung ihip, mga kabusing. Pakinggan pa natin. Ito naman papakinggan natin si Joel Chua. Isa pa po ito sa Quadcom. Pakinggan natin kung anong sasabihin nila. Well, actually, na-overtaken ng event dahil nga dito sa kaninang motion sa mumove po ng vacant ng chairmanship ng Committee on Appropriation. So, wala kanina na pag-usapan. And itong fourth impeachment complaint na actually naririnig lamang namin sa mga media. So, since 2 or 3 weeks na recess ang Congress, so wala naman pong pagkakataon na makapag-usap-usap kami dahil lahat naman nasa kanya-kanyang distrito o yung iba naman ay mga nasa mga ano naman ngayon ang masabi ni Congressman Joel Chua? Well, ako po, to be honest with you, medyo yung time, medyo tingin ko medyo doubtful because as we all know, by next month, February, magre-recess naman po yung Congress at start na rin po ng national campaign. So sa ngayon nga po, lahat naman po talaga, aminin naman po natin, busy na rin po sa pangangampanya sa kanya-kanyang mga... Wala na, natutunan na yung impeachment. Pakinggan naman natin si leader
si Congressman Benito Abante. Ano naman ang masasabi niya dito sa impeachment ni Sara? Yan kay Speaker, pag-aaralan niya. Kung ipapasa daw yung pang-apat na impeachment, mapupunta sa Speaker, tapos pag-aaralan pa yan. Then session days is actually too short for that. And hindi lang yan, kundi campaign fever na, election na. Wala na daw, wala na. Senado yan, no? And actually, we are not sure about the Senate. Yan, talagang papatulang pa nila. Akin, I think that some of them are actually quite bold. It's impeachment proceeding. In fact, yung ibang nakakausap ko. Sabi ni Congressman Abante, hindi na daw siya sure kung papatuloy na pa sa Senado. Sa Quadcom namin, wala pa sa akin. So, yung ibang nakakausap ko, wala na daw, wala na. Wala na, sabi daw ni Bini Abante, ni Congressman Bini Abante. Pakinggan naman natin yung isang Quadcom. Ito, matindi rin itong magsalita. Gigil na gigil din to. Kilala niya ito, isang artista, si Dan Fernandez. Pakinggan natin. Buhay po kayo, ha? Yun, kikisa daw siya sa INC. Na lahat naman po yan ay karapatan ng mga makapayan na magkaroon po ng maayos na paghahayag ng kanilang damdamin. So, mabuhay po ang INC. Sir, meron kayo sa board impeachment? Sa? Board impeachment. Wala po akong alam sa impeachment. But binabasa po natin yung kanilang Hindi pa naman nadadala kay Speaker, diba? So, tinatanong doon sa pang-apat na impeachment kay BP Sara kung ano nang nangyari. Sabi daw niya, wala akong alam dyan sa impeachment na yan. Dati pag ini-interview si BP Sara, talagang gigil na gigil. Makikita mo naman sa kanilang mga mukha yung talagang gigil na gigil. Ngayon, pakinggan natin kung anong masasabi doon sa isinagawang peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Mapagpalang araw sa aking mga mahal na kababayan. Taus-puso akong bumabati sa lahat nang lumahok sa malawakang peace rally ngayong araw. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya diba? Na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan, at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon. Ganda ni BP Sara, no? Muli, sa yung salita niya, malumanay, wala na yung gigil. Sa inyong malasakit sa bayan. Bumalik niya yung kanyang kagandahan sa kayong pahayag niya sa pagkakaisa na para dito sa bansang Pilipinas. Pakinggan naman po natin ang Pangulo ng Pilipinas kung magkasalungat ba yung salita nila or magkatugma na. Pakinggan natin. Nabati ko ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo sa kanilang National Rally for Peace sa araw na ito. Magkakaiba man ang ating pananaw sa mga usapin ng bayan, pinagbubuklod tayo ng isang layunin, ang may taguyod ang isang maunlad at payapang bansa. Nawa po ay magbunga ng higit na pagkakaisa at pagkakaunawaan sa ating bayan ang pagkikilos na ito. Nais ko ring ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa patuloy ninyong pagsuporta sa administrasyong ito.
sa lahat ng pagsubok na hinaharap ng bansa, lagi kayong nakaalalay, tumutulong at nakikiisa. Marami pong pagsubok ang ating kinakaharap at marami pang haharapin, mga balakid sa paglalakbay tungo sa isang maaliwalas at maunlad na bukas na dapat malampasan. Ako'y naniniwala na tayo ay may pagkakaisa, may malasakit sa kapwa, at may pagmamahal sa bayan. May tiwala sa kakayahan at higit sa lahat, may pananalig sa may kapal. Ang lahat ng suliranin ay kaya nating malampasan kung tayo ay sama-sama at magkakatuwang sa pagtaguyod ng isang bagong Pilipinas. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Pinakinggan po natin mabuti yung mensahe ng ating Vice Presidente at ang ating Presidente. Parehas na parehas yung salita nila. Mararamdaman mo na yung pagkakaisa, mayroon ng pagmamalasakit dito sa ating bansa, lalong-lalo na sa ating mga mamamayan. Mayroon bang nangyari doon sa isinagawang National Peaceful Rally ng Iglesia ni Cristo? Mayroon, di ba? Ibig sabihin, yung impeachment kay BP Sara, maaaring mawala na dahil sa sabi, alanganin na daw yung alanganin na sa Kamara na ipasa pa yung pang-apat na impeachment kay Sara. O masaya naman dahil sa isa ko sa kabahagi ng tagumpay na isinagawang National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya nagpapasalamat tayo sa lahat na nakipagkaisa sa isinagawang Peaceful Rally ng mga Iglesia ni Cristo. Sa lahat ng mga kapatiran, sa ating mga kakilala, saludo po sa inyo.